lahat naman tayo ganun yung gustong pagmamahal. All of that you want to go home to. Kasi ano ako, in love ako eh. So, meron akong twin brother. Jakarta, Indonesia, since this is where we were born. Ang aking course nung college is BS Mathematics. Doesn't matter if I make money, as long as I get to pursue music. Hi Philippine Star, I'm Amiel So, the artist behind the song Sa Bawat Sandali, and this is my journey on the rise. Okay, first photo. Not safe for work na photo. Ito ako at ang aking kambal sa bathtub. So, meron akong twin brother, ang pangalan niya ay Axel. Hindi siya nasa career in music. Ang kanyang career ay isa siyang fitness instructor, ganyan. Sa kanya ako nagpapatulong pag lumalaki na yung tiyan ko. And then, itong photo na to specifically was taken in Jakarta, Indonesia, since this is where we were born. Yung parents namin ay OFWs before. And doon kami nabuo, napanganak. At doon na kami hanggang mga around 5 years old. Di nyo ba ito tatanungin? Sige. JS prom namin nung grade 9 ako. Pinagawa ko tong suit ko sa Divisoria. Tapos, mga few days before hindi pa siya tapos. Wala lang. Is Amiel So your real name or parang split name? Oo. Totoo ko siyang pangalan. Sol talaga yung apelido ko. So, ang full name ko ay Amiel Isaac Sol. Close kami kasi para naman kami para ka lang may kasamang katropa sa bahay. Kasi well, hindi mo siya kuya, hindi rin siya nakababata. And isa pang fun fact, di ba? Ang usual pronunciation ng name ko is Amiel. Kaya ako naging Amiel kasi ang pangalan ng kapatid ko ay Axel. So, imbes na Amiel Axel, pangit naman na Axel, ano na lang, Amiel Axel. Identical twins ba kayo? Fraternal kami. Hindi kami masyadong magkamuka. Next is itong family photo namin. Nag-ano kami, Enchanted Kingdom kami. Yun lang. Ito nanay ko, si Ira. Ito tatay ko, si Armand. Ang tatay ko ay nasa field of news. Ano siya, editor siya. So dati, nung independent akong musician, yung mga lyric video ko sa kanya ko pinapagawa. Team effort. Ayun. Mother ko is directress sa isang school. Kung saan ako dati nag-elementary, homeschooled ako. Yung parents ko, nag-meet sila sa choir. So, very musically inclined din sila. Kaming dalawa ng brother ko yung natuto mag-gitara and everything. Niyaya ko siya dati na mag-start kami ng music career para kaming Ben and Ben, nakambal. Pero ayaw niya. Iniwan niya lang ako. Tapos, growing up, masaya naman. Yung mga hilig namin ng kapatid ko is playing basketball, tsaka, ayun, music, ganyan. Nitong, working na kami, siya yung nag-pursue talaga ng sports and fitness, saka yung nag-pursue ng music. Dream ko dati, maging PBA player. Nung college ako, doon ko nalaman na there's levels to this. Pang lang ako, pang barangay lang. So, growing up, would you say na umikot yung mundo mo sa basketball and music? Oo, tsaka sa agawan base. Kung natuto ako mag-gitara, nung 8 years old ako, lang siya talaga, pa YouTube o kaya papaturo ako sa kapitbahay namin. Nag-start lang talaga ako nung college na sa pagkanta. Nung high school ako, nasa banda ako, hindi ako yung singer namin. Kasi wala rin akong confidence kumanta. Hindi ko kasi, until now, I don't consider myself a singer. Lang ako, a songwriter who sings his songs. Nung college ako, lagi akong pupunta, nanonood sa mga gigs, lalo na sa mga indie na mga artist. Ayan, ito yung aking grad pic nung graduate ako ng college. So, graduate ako ng college 2 years ago, nung 2023. Delayed ako. Dapat 2022 talaga. Nag-working student din kasi ako. Nagturo ako ng math sa homeschool. Nag-pursue rin ako ng music this time. Nung time na to, parang palabas pa lang tayo ng pandemic. Wala namang delayed talaga. You're all in your own timeline, diba? Ang aking course nung college is BS Mathematics. Nag-aral ako sa UP Diliman. Ayun, kami yung unang batch ng K-12. And though gusto ko i-pursue yung music, ginusto ko lang din maging practical na if ever wala masyadong mag-workout in terms of traditional success sa music, I could always go to corporate. Isa sa mga gusto ko lang naman sa music is nagagawa ko yung gusto ko. It doesn't matter if I make money as long as I get to pursue
music. And yun yung maganda, hindi ko iniisip yung pera sa music. Talagang just doing it just because I love to do it. Ganun. Dream ko talaga mag-UP. Ever since bata ako, UP talaga yung gusto ko. To the point na mas importante sa akin na makapasok ako sa UP kaysa makakuha ng course na gusto ko. Ganito na sa about your thesis. Ayan, ito yung thesis ko. Sumakto lang kasi kahanap ako ng thesis advisor. Paano mo nagagamit yung course mo in your music career? Feeling ko hindi specifically yung math yung nagagamit ko, but the discipline that it takes to study math. When it comes to writing songs, you have to set aside time to write. Songwriting process, sometimes it's so tedious na parang ilang oras na akong nandito, wala pa rin ako nasusulat. Third year college, nag-sign ako with Viva Records. Tapos nung graduate ako ng college, naisip ko, kinaya ko namang i-balance yung ACADS ko tsaka yung music. So why not i-balance ko naman yung corporate tsaka yung music, diba? Naging data analyst ako sa isang BPO. Ano yung reaction nila na parang gusto mo na i-pursue yung music? Ang advice lang nila is really think about it and pray on it kasi malaking siyang life decision. Nung 2020 ako nag-start mag-release ng mga songs. For 2 years, independent ako. Labas na ako ng labas na mga kanta. Then eventually, nag-reach out sa akin yung isang A&R ng Viva, si Kuya Matthew Ong. Sabi niya na discover daw niya ako sa Spotify. Yun yung time na nagtithesis na rin ako. Tapos sabi ko, baka mag-break muna ako sa pagtugtog kasi kapag ka-independent ka, ako mo lahat, marketing mo, paghanap ng gigs and everything. Sobrang sakto and blessing, parang divine intervention na pumasok yung record label na Viva nung time na kailangan ko talaga ng team, ganyan. Nakakahiligan ko lang talagang mag-open mics at tumugtog sa mga food parks, mag-busking. Nung nagsusulat ako ng mga kanta, hindi ko naman talaga iniisip na, ay ano to, gusto kong sumikat, gusto kong ito yung magiging career ko, gusto kong maging rich and famous. Gusto ko lang talaga siyang gawin. Yun talaga yung passion ko. Kahit na ngayon na medyo may quote-unquote meron na akong pangalan, I really want to just write songs because I love to do it. Hindi yung para naghahanap ako ng hit, ganyan. Kasi parang feeling ko, parang nadudumihan yung process ng pagsulat ng kanta for me, which is, should be something that galing talaga sa puso, ganyan. It's a sacred process for me to write songs kasi you're pouring your heart out. Curious lang, hindi naman doon na ka. Ito, this is my cat. Ito si Rupert. 4 yung cats namin. Pero ito lang yung maraming screen time. Kasi ito yung nasa kwarto ko. Kasi, so ito yung pusang nakatoka sa kwarto ko. Yan yung pinaka-close ko na pusa. Pero syempre, I love all of them equally. Next photo is... Ayan, oh. Ito ay photo ko sa logo ng Viva. Third year ko na ngayon na nakasign sa Viva Records. And ayun, sobrang laking tulong nila sa akin kasi para sa ordinaryong tao, nakikita lang nila yung artist, di ba? There's a multitude of people, sobrang daming tao sa likod ko na tumutulong talaga sa akin. Meron akong team of people that help me to reach my goals talaga. Ivory Music is a sub-label of Viva Records na doon ako napapabilang ngayon. Ang mga music influences ko is si Bruno Major, tsaka si Lizzie McAlpine. Sa local naman, si Janoy Danao, tsaka si Ebe Dancel. Lagi ko talaga silang pinapanood yung mga gigs nila nung college ako. To the point na nare-recognize na nila yung mukha ko, especially si Sir Janoy. Kasi sobrang dalas ko sa mga gigs niya dati. Last month, nagkaroon kami ng gig ni Sir Janoy, kaming dalawa. Full circle moments. Ako wala akong specific writing process. May mga times na mauuna yung melody, may mga times na mauuna yung lyric. Most of the time, meron lang ako maiisip na hook, like a line for example. For example, dun sa bawat sandali, naisip ko lang one day yung kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tapos, doon na umikot yung mismong song na ano ba yung nararamdaman ko pagka gusto ko na umuwi sa taong mahal ko. So, for example, one line is, nais kong sumibol kasama ka. That kind of love is something that kapag meron kayo ng tao na yan, you want to grow with that person, di ba? Yung una kong nasulat na kanta, ang title niya, You Make It Right. Ano lang siya, puro lang siya mga cheesy lines
Na for example, like if I were a bird, you'd be the wings because you make me fly. If I were a bird, you'd be the wings you make me fly. Puro siya ganon, na yung mga tipong yun yung mga cringe lines na pag nakita mo online, pwede namang i-only me, mga ganon. Pero kahit na cringe siya, as long as you get to tell that person that you love them, hindi na masyadong importante yung sasabihin ng iba. Kasi nasa sarili kayong mundo. Parang ganon. Na... mo, bakit ganun yung mga nakukuha mo? Kasi in love ako eh. Ganon. Payapang hinahanap-hanap ko. As long as you have a goal na one day I'll find this kind of love. And para sa akin talaga parang yun yung pinaka-goal in life, not money or anything. It's to love and to be loved. Soup tsaka Ikaw Lang Patutunguhan. Yun yung dalawang songs na nasulat ko before Sa Bawat Sandali. Last photo is updated ang numbers, ang screenshot. Parang pinrint lang kanina. Oo, mainit-init pa. Nakaisip lang ako na isang hook, which is yung main chorus. Kapag magulo lang ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Lahat naman tayo, ganon yung gustong pagmamahal. Something that goes beyond kilig, which is a love that you want to go home to. Una talaga sa TikTok. Kasi parang, dati kasi, sa totoo lang gusto ko maging medyo mysterious songwriter na hindi ako masyadong nagpo-post. Kasi medyo rin siya, yung tipong kailangan ko i-ready sarili ko buong araw bago ko pindutin yung post. Ganon akong tao talaga. Pero nisip ko talaga with this song na parang manghihinayang naman ako kung hindi ko talaga siya ipupush. Diba? Kasi I really believe in this song and all of the songs that came before sa akin. So tinry ko lang na this time, itatry ko talaga siyang i-push sa TikTok. Kasi yun nga, may nakita rin ako before na line na it's only cringe until it works. So diba alin akong binaiba na nakakaumay ka, araw-araw ko nag-post ganyan. Pero, ayun, nagkaroon naman ng bunga. And at the same time, importante pa rin yung kagandahan ng kanta. I think it goes hand in hand na consistency and the beauty of the song. Ayun, kaya nagkaroon ng ganyang bunga. May mga kanta na ilang araw ko sinusulat. Pero ito, siguro mga under an hour ko lang siya nasulat. So, ganun lang siya. Pagka nag-flow lang talaga yung mga ideas, minsan, mabilis lang talaga siyang sulatin. And ito yung kanta na talagang nagbukas ng sobrang daming pinto para sa akin. Just 6 months ago, nag-negotiate pa ako ng raise sa boss ko. Ayun, meron na siyang 91 million streams sa Spotify. Sana piso isang stream yun. Hanggang ngayon, di pa rin ako nakakapaniwala. Kasi sobrang dami talagang opportunity na nadala ng kanta na to. Siguro may mga times na iniisip ko, hala, hanggang kailan to? Ganyan. Pero I think what's important is I just be in the moment. Andito ako ngayon na ilang taon ko rin pinaghirapan, ganyan. Gusto ko pa rin na maging grounded lang sa kung paano ako magsulat. Just writing because I love to do it. And I think everything else will follow naman. Whether or not it works out, as long as I get to do it, diba? Yun na yung success for me. Siguro around 1 month into yung release ng kanta, bigla siyang napili for Muntianang Section E. And sobrang saya kasi syempre mas napupush siya para sa mga listeners na hindi pa napapakinggan yung song. And at the same time, nagbunga siya to have Ashtin and Andres to be the leads in my music video. Oo, sobrang saya kasi sobrang approachable nila and may mga time pa na sila yung lalapit sa akin kasi ako nahihiya ako sa kanila kasi sila na yan eh, di ba? Pero ayun, sobrang saya nila. Kaming tatlo yung nagla-lunch magkasama and then very kwentuhan lang talaga kami and they're very down-to-earth people and sobrang babait talaga nila. And until now, we're good friends. Really grateful for that opportunity to be able to work with them. Nung nag-chart na tong Sa Bawat Sandali, pansin ko, medyo marami ring nakakakinig ng mga previous songs ko. Maganda kasi sa feeling din kapag sa gig na hindi lang nila inaabangan yung last song ko. Na mayroon parang kumakanta kahit sa first few songs ko and yung middle songs ko. Isa sa mga kanta na yun yung Ikaw Lang Patutunguhan, which is a song that I released noong 2023 pa. Pero kahit na 2023 siya na-release, this year siya nag-chart din.
There's no timeline talaga para sa mga kanta. Yung nahanap kita, mas mabilis siya nag 1 million kaysa dito sa bawat sandali. And ayun, sobrang saya lang kasi yung 1 million streams, almost siguro a year kung makukuha yan. And then, less than a month dun sa nahanap kita. And I know that numbers shouldn't matter, pero meron pa rin siyang validation na nakukuha. Though it shouldn't be the end-all be-all, diba? Sobrang powerful ng platform na TikTok. You don't have to have so many connections to be able to make it as a musician anymore. Kasi, all you need is, diba, yung camera mo, tapos yung nasulat mong kanta and your pure intentions of you really want to share the song. Feeling ko talaga na madali siyang makita if you write a song because you want to do it, or you write a song kasi gusto mong sumikat, ganun. And I'm not saying that the latter is bad. Pero you can really feel it at nakikita mo rin siya sa pagsulat ng kanta. Kamatakot maging cringe and maging consistent. Yun yung key para mas marinig ka ng maraming tao. Don't give up kasi everyday it gets better. Yeah. Is there a time ba sa journey mo on the rise na sumuko ka or parang pasuko ka na kasi hindi mo nakikita pa yung moment or yung time mo? Wala. Kasi yung goal ko lang talaga is to be able to write songs and makapag-gig. Yun talaga yung gusto ko. So regardless kung ano lang yan, kung ilang tao lang manood or sobrang daming tao, it's all the same to me na nakakapag-perform ako and napapursue ko yung gusto ko. Kung wala mang pera, edi magtatrabaho ako. Kung meron, edi maganda. But all the same, I get to write songs, I get to pursue music, and yun lang naman yung importante sa akin. Walang time na napasuko na ako kasi as long as nakakasulat ako, yun yung nakaka-fuel talaga sa akin. The process itself is the reward. What's next is, una, consistency. Nung nag-work ako, siguro yun yung mga hirap ako na magsulat ng mas maraming kanta kasi kapag sa umaga nasa opisina ako, gabi nagigig ako, wala akong time to really sit down and write songs. So gusto ko lang mas makapag-release, mas makapagsulat. And then upcoming meron kaming first ever concert namin ni Earl Agustin, Rob Daniel, GAT, and the cast of ang Mutya ng Section E. Magkakaroon kami ng Mutya ng Section E OST live in concert this upcoming June 20. Kung wala pa kayong tickets, ayun, kuha na kayo. Yun. On the rise. Hey everyone, this is Samuel Sol, and I hope you all remember that good things take time. Again, I have an upcoming concert with Earl Agustin, Rob Daniel, GAT, and the cast of Ang Mutya ng Section E this coming June 20 sa New Frontier Theater. Get your tickets now. And don't forget to subscribe to the Philippine Star YouTube channel.